Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-click mo muna ang subscribe button. Baka isa ka sa maging maswerteng subscribers ngayong araw dahil namimili tayo ng subscriber na seswertehin at mabibigyan ng regalo. At habang nagsisimula ang kwentong ito, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon dahil malay mo, ang susunod na mabanggit dito ay lugar mo na pala. Sa isang tahimik na barangay sa lalawigan ng Quezon, may isang batang babae noon na madalas makita sa gilid ng palengke, nakaupo sa maliit na bangkito habang nagbabantay ng bilaw ng suman, kutsinta at pichi-pichi. Ang pangalan niya ay Maristela Quindara pero mas kilala siya ng mga kapitbahay bilang Marie. Hindi marangya ang buhay ni Marie. Ang bahay nila ay gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy, yero at lumang trapal na kapag malakas ang ulan ay tila may sariling ilog sa loob. Pero kahit ganon, hindi kailanman itinuring ni Marie na sumpa ang kahirapan. Para sa kanya, ang kahirapan ay parang matigas na lupa. Mahirap bungkalin pero kapag sinikap mong taniman, may tutubo ring pag-asa. Marie anak, huwag mong kakalimutang sukli ni Aling Presi. Paanala ng kanyang ina na si Nanay Lusing habang naglalagay ng dahon ng saging. Opo, Nay, sagot ni Marie habang maingat na binibilang ang barya. Pag nakaipon tayo, bibili ako ng bagong tsinelas para sa inyo, yung hindi napudpod. Ngumiti si Nanay Lusing pero may lungkot sa mga mata nito. Unahin mo na lang ang pag-aaral mo, anak, mas kailangan mo iyon. Sa gilid naman ng bahay, nakaupo ang amang si Tatay Umeng, isang dating magsasaka na unti-unting nanghina dahil sa sakit sa baga. Madalas itong umubo ng malalim at bawat ubo ay parang kumakaskas sa dibdib ni Marie. Tuwing naririnig niya iyon, mas tumitibay ang pangarap niyang balang araw ay makapagtrabaho sa ospital, hindi lamang para kumita, kundi para maintindihan kung bakit may mga mahihirap na tao na hindi man lang naaabot ng lunas. Isang gabi, habang kumakain sila ng kaning lamig at tuyo, napansin ni Marie na halos hindi na makalunok ang ama. "Tay, masakit na naman po ba?" tanong niya. Umiling si Tatay Umeng kahit halatang hirap. "Konti lang anak, huwag kang mag-alala." Pero alam ni Marie na nagsisinungaling ito para hindi sila mabahala. Kinabukasan, isinugod nila si Tatay Umeng sa pinakamalapit na ospital. Nakaabang sila ng ilang oras sa emergency area, ngulit paulit-ulit silang tinanong tungkol sa pambayad, deposito at dokumento. "Ma'am, kailangan po muna ng initial payment bago ma-admit," sabi ng babaeng nasa billing counter. Nanlumo si Nanay Lusing. "Kahit po emergency, hirap na po ang asawa ko." "Pasensya na po, policy po kasi." Doon unang nakita ni Marie ang pinakamalupit na mukha ng mundo. Hindi ito laging halimaw na sumisigaw, minsan nakasuot ng malinis na uniforme, may hawak na ballpen at malamig na nagsasabing, "Policy po kasi." Hindi nagtagal, pumanaw si Tatay Umeng at sa burol nito habang nakatitig si Marie sa payapang mukha ng ama, tahimik niyang pinangako. "Tay, balang araw, tutulong ako sa mga taong kagaya natin, yung walang pambayad pero may karapatan pa ring mabuhay." Lumipas ang mga taon, lumaking masipag si Marie. Nakapagtapos siya ng kursong caregiver habang tumutulong sa maliit na health center sa bayan. Hindi man siya agad naging nurse dahil kinulang sa pera, natuto siya sa pag-aalaga ng pasyente, pag-aayos ng records at pakikipag-usap sa mga pamilyang nagdurusa. Doon niya unang naramdaman na hindi lamang gamot ang kailangan ng may sakit, kundi malasakit. Isang araw, nagkaroon ng charity medical mission sa kanilang bayan. Dinaluhan ito ng ilang doktor, volunteers at mayayamang sponsors mula Manila. Isa sa mga organizer ay si Elpidio Arvante o Pido, anak ng kilalang pamilya Arvante na nagmamay-ari ng textile business at ilang lupain sa Laguna. Hindi sanay si Pido sa init, putik at siksikang pila ng mga pasyente, pero hindi rin siya mayabang. Sa katunayan, tahimik lang siya, medyo mahiyain at laging parang humihingi ng permiso bago magsalita.
Nakita niya si Marie habang inaakay nito isang matandang babae papunta sa doktor. "Lola, dahan-dahan po, wag po kayong magmadali," malumanay na sabi ni Marie. "Kuya Berto, pakikuha nga po ng tubig, baka himayatin siya." Lumapit si Pido. "Ako na, saan ang tubig?" Napatingin si Marie sa kanya. "Doon po sa mesa, pero pabilisan baka himatayin siya." Walang reklamo si Pido. Tumakbo at bumalik agad dala ang baso ng tubig. Pagkatapos ng medical mission, nakita niya si Marie na nagliligpit ng mga upuan kahit pagod na. "Hindi ka ba nagpapahinga?" tanong ni Pido. Ngumiti si Marie. "Mamaya na po, mas nakakapagod kapag may naiwan kang dapat gawin." Natawang mahina si Pido. "Parang lagi kang seryoso." "Hindi naman," sagot ni Marie. "Sanay lang po akong walang ibang aasahan." Doon nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Sa mga sumunod na buwan, madalas nang bumisita si Pido sa health center. Kunwari ay may inaasikaso sa foundation ng kanilang pamilya, pero ang totoo, hinahanap niya si Marie. Nakita niya sa dalaga ang uri ng tapang na hindi maingay, at nakita naman ni Marie kay Pido ang kabutihang natatabunan lang ng pagiging sunod-sunurin nito sa pamilya. Ngunit nang malaman ni Doña Celerina Arvante, ina ni Pido, ang tungkol kay Marie, agad itong nagalit. "Isang caregiver? Anak ng tindera ng kakanin?" Matalim na sabi nito habang nakaupo sa sala ng kanilang mansyon. "Pido, hug mong sabihin sa akin na seryoso ka sa babaeng iyon." "Ma, mabuting tao si Marie," mahinang depensa ni Pido. "Mabuting tao?" Tumawa si Doña Celerina, malamig at manalait. "Hindi kabutihan ang kailangan sa pamilyang ito. Kailangan natin ng pangalan, koneksyon, breeding. Hindi ka pinalaki para pumurot ng babae sa health center." Naroon din si Drusilla Monsera, ang babaeng matagal nang gustong ipakasal ni Doña Celerina kay Pido. Maganda si Drusilla, edukada, at anak ng negosyanteng may koneksyon sa malalaking ospital at kumpanya. Pero sa likod ng kanyang matatamis na ngiti, marunong siyang manukat ng tao batay sa suot, apelyido, at laman ng bank account. "Baka naman charity project lang, tita," nakangising sabi ni Drusilla. "May mga lalaking madaling maawa. Akala nila pag-ibig na iyon." Hindi sumagot si Pido, pero kitang-kita sa mukha niya ang hiya at galit na hindi niya mailabas. Sa kabila ng pagtutol, ipinaglaban ni Pido si Marie. Nagpakasal sila ng simple sa maliit na simbahan sa bayan ni Marie. Si Nanay Lusing ay umiiyak ng tuwa, habang ang ilang kapitbahay ay nagdala ng pansit, puto at simpleng bulaklak. Wala si Doña Celerina sa kasal. Ang ipinadala lamang nito ay isang sobre na walang laman kundi maikling sulat. "Hindi ko kinikilala ang kasal na ito." Nang tumira si Marie sa mansyon ng mga Arvante, doon nagsimula ang tunay na pagsubok. Sa unang umaga niya roon, bumaba siya sa dining area suot ng simpleng bestida. Nakahanda ang mahabang mesa. Ngunit nang uupo na siya, nagsalita si Doña Celerina. "Doon ka sa kusina kumain." Napahinto si Marie. "Po, hindi pa ako sanay na makita kang makasabay naming kumakain." Malamig na sabi ng matanda. "At isa pa, mas bagay ka roon. Mas makakakilos ka kasama ng mga kasambahay." Napatayo si Pido. "Ma, asawa ko si Marie." "Asawa mo, oo. Pero hindi ibig sabihin nun ay kapantay namin siya." Tahimik na hinawakan ni Marie ang braso ni Pido. "Ayos lang," bulong niya. "Huwag na tayong mag-away." Pero hindi ayos. Araw-araw, unti-unting kinakain ng bahay na iyon ng dignidad niya. Tinatawag siyang probinsyana, walang modo, pampabigat, at aksidenteng napangasawa. Kapag may bisita, ipinapakilala siya ni Doña Celerina ng asawa ni Pido na medyo simple ang pinanggalingan. Habang nakangiti ang mga tao sa paraang mas masakit kaysa direktang insulto, ang taning nakikiramdam sa kanya ay si Solbina, ang matandang kasambahay, at si Mang Iking na driver na tahimik na nag-aabot sa kanya ng pandesal kapag hindi siya pinapakain ng maayos. "Ma'am Marie," sabi ni Solbina isang gabi, "huwag niyo pong hayaang lumunin kayo ng lungkot dito. Hindi porket tahimik kayo, wala na kayong halaga." Ngumiti si Marie kahit nangingilid ang luha. "Salamat, Ate Solbina. Minsan kasi parang ako na lang ang naniniwalang tao pa rin ako sa bahay na ito."
Dumating ang panahon na nabuntis si Marie. Akala niya magiging simula iyon ng pagtanggap sa kanya. Nang sinabi niya kay Pido, napaiyak ito ng tuwa. Totoo? Tanong ni Pido habang hawak niya ang kamay niya. Magiging ama na ako? Oo, nangingiting sagot ni Marie. Sana maging masaya rin ang mama mo. Ngunit nang malaman ni Doña Celerina, hindi saya ang nakita ni Marie, kundi pagkadismaya. Siguraduhin mong malusog ang batang iyan. Dahil kung mahina ang dugo mo at madamay ang apo ko, hindi kita mapapatawad. Mula noon, lalo siyang binantayan, hindi dahil inaalagaan siya, kundi dahil kinokontrol. Pinagbawalan siyang lumabas, ngulit pinapagawa pa rin ng magagaang trabaho sa bahay. Kapag sumasakit ang puso niya, sinasabihang maarte. Kapag nahihilo siya, sinasabihang naghahanap ng atensyon. Isang hapon, dumating si Drusilla sa mansyon. Nadatnan niya si Marina nakaupo sa may hagban, namumutla. Naku, Marie, sabi ni Drusilla, kunwari ay nag-aalala. Baka hindi ka talaga sanay sa buhay dito. Mahirap maging arvante. Alam mo yun? Hindi ko kailangang maging katulad ninyo. Kailangan ko lang maging mabuting asawa at ina. Ngumiti si Drusilla. Kung umabot ka. Hindi iyon sinagot ni Marie, pero tumagos iyon sa dibdib niya. Dahil sa sobrang stress at kapabayaan, isang gabi ay nakaramdam si Marie ng matinding pananakit, may dugo sa kanyang bestida. Nanginginig siyang kumatok sa kwarto ni Doña Celerina habang wala si Pido dahil nasa business trip. Ma, please po, dalhin niyo po ako sa ospital. Umiiyak niyang pakiusap. Binuksan ni Doña Celerina ang pinto. Inis na inis. Ano na namang ang drama mo? May dugo po. Baka mawala ang baby. Sandaling natigilan ng matanda. Ngunit imbis na yakapin siya, tinawag nito ang driver. Huli na nang makarating sila sa ospital. Nawala ang anak ni Marie at kasama ng pagkawala ng sanggol, may bahagi rin ng puso niyang tuluyang namatay. Pag-uwi niya, hindi siya inaliw ni Doña Celerina. Mahina ang katawan mo, sabi nito. Sinabi ko na ngang hindi ka bagay sa pamilyang ito. Lumipas ang ilang linggo at lalong lumala ang kalagayan ni Marie. Nagkaroon siya ng komplikasyon matapos ang miscarriage. Nilalagnat siya, nanghihina at kailangan ng operasyon ayon sa doktor. Ngunit wala siyang sariling pera. Ang maliit na ipon niya ay matagal nang nagasto sa gamot. Si Pido naman ay hindi niya agad makontak dahil nasa malayong probinsya at hawak ng ina nito ang karamihan sa kanilang financial accounts. Kaya isang umaga, sa harap ng sala ng mansyon, lumuhod si Marie kay Doña Celerina. Naroon si Drusilla, si Solbina, si Mang Iking at dalawang tiyahin ni Pido na sina Benilda at Corazon. Ma, nanginginig na sabi ni Marie, pahiram lang po ng perang pang-ospital. Kailangan ko po ng operasyon. Babayaran ko rin po kapag nakabalik ako sa trabaho. Maawa po kayo. Tumingin sa kanya si Doña Celerina na parang basahang nakahandusay sa sahig. Maawa? Ulit nito. Noong pumasok ka sa pamilyang ito, akala mo ba sapat ang awa? Hindi po para sa akin lang. Iyak ni Marie. Gusto ko lang pong mabuhay. Tumawa si Drusilla ng mahina, habang si Solbina ay napaiyak sa gilid. Tumayo si Doña Celerina at lumapit kay Marie. Mamatay ka na sana para makalaya na ang anak ko sa'yo. Parang huminto ang buong mundo. Walang nagsalita. Kahit si Mang Iking ay napayuko sa bigat ng narinig, dahan-dahang tumigil sa pag-iyak si Marie. Tumingala siya sa biyenan, hindi na nagmamakaawa, hindi na umaasang may puso itong makikita sa kanya. Salamat po. Mahinang niyang sabi, napakunot ang noo ni Doña Celerina. Salamat? Nabaliw ka na ba? Salamat po. Ulit ni Marie. Dahil ngayon, malinaw na sa akin kung saan ako hindi dapat mamatay. Tumayo siya kahit nanginginig ang tuhod. Pumasok siya sa maliit na kwartong ibinigay sa kanya sa likod ng mansyon. Kunin ang isang lumang bag, ilang damit, medical records at litrato ng kanyang mga magulang. Nang palabas na siya, hinarang siya ni Solbina. Mamari, saan po kayo pupunta? May sakit kayo? Sa lugar na kahit mahirap, hindi ako susumpaing mamatay. Sagot ni Marie,
Lumapit si Mang Iking at palihim na iniabot ang kaunting pera. Pasensya na po, Ma'am Mari. Ito lang ang kaya ko. Tinanggap ni Iyon na may luha sa mata. Malaking bagay na ito, Mang Iking. Hindi ko makakalimutan. Habang lumalabas siya ng gate ng mansyon ng Arvante, bumuhos ang ulan. Wala siyang payong, wala siyang kasigurasyon, wala siyang pamilyang sasalubong bukod sa inang mahina na rin ang katawan sa probinsya. Ngunit sa bawat hakbang niya palayo sa mansyon ng Arvante, unti-unting may nabubuhay sa dibdib niya. Hindi na iyon pag-ibig para kay Pido. Hindi na rin humaasang matatanggap siya ni Doña Celerina. Iyon ay panibagong pangako na balang araw, babalik siya sa mundo ng mga ospital, hindi bilang pasyenteng nagmamakaawa sa malamig na pinto, kundi bilang babaeng magbubukas ng pintong iyon para sa mga taong minsang itaboy tulad niya. Nang makalabas si Mari sa gate ng mansyon ng mga Arvante, hindi niya agad alam kung saan siya tutungo. Basa ang kanyang buhok sa ulan, nanginginig ang kamay sa sakit at panghihina, at ang maliit na perang iniabot ni Mang Iking ay mahigpit niyang hawak na parang iyon na lamang ang natitirang patunay na may tao pa ring marunong maawa sa kanya. Hindi siya agad sumakay ng jeep. Ilang minuto siyang tumayo sa ilalim ng poste, hawak ang lumang bag, pilit pinakakalma sarili habang sumasakit ang kanyang puson. Bawat batak ng ulan sa kanyang muka ay himahalo sa luha, pero sa pagkakataong iyon, wala nang hikbi. Parang naubos na ang lakas niyang umiyak sa loob ng mansyon. Ang natitira na lamang ay takot, sakit, at isang matigas na desisyon na hindi na siya babalik doon bilang babaeng lumuluhuran sa mga taong walang puso. "Anak, sasakay ka ba?" Tanong ng matandang konduktor ng bus na huminto sa malapit. Mukhang nilalamig. "Papunta kaming Batangas." Hindi alam ni Mari kung bakit Batangas ang unang bumungad sa kanya. Maaring yun ang bus na dumating. Maaring sa sobrang bigat ng puso niya, kahit saan basta malayo ay sapat na. "Opo," mahinang niyang sagot. "Magkano po hanggang bayan?" Nang sabihin ng konduktor ang pamasahe, binilang ni Marie ang hawak niyang pera. Saktong-sakto lamang. Pumasok siya sa bus at naupo sa pinakadulo. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa mansyon, isinandal niya ang ulo sa bintana. Nakikita niya ang mga ilaw ng siyudad na unti-unting lumalabo sa likod ng ulan, at sa bawat metrong nilalayo niya sa mga Arvante, mas ramdam niyang may bahagi ng kanyang dating sarili ang iniiwan niya. Hindi niya alam na sa gabing iyon, magsisimula ang pinakamahabang 5 taon ng kanyang buhay. Pagdating sa Batangas kinabukasan ng madaling araw, halos hindi na makatayo si Marie. Namumutla siya, pawis na pawis kahit malamig ang hangin, at nanginginig ang tuhod habang naglalakad sa gilid ng terminal. May ilang taong napapatingin sa kanya, ngunit karamihan ay abala sa kani-kanilang biyahe. Napaupo siya sa isang bench, hawak ang tiyan. Doon siya napansin ng isang babaeng may edad na nakasuot ng lumang puting uniforme at may bitbit na bag ng gamot. "Iha," tawag nito, "may sakit ka ba?" Tumingala si Marie. Malabo ang paningin niya. "Ayos lang po ako." "Hindi mukha ng ayos ang ganyan," sabi ng babae. "Ako si Filomena Sanggalang, dating head nurse. May maliit akong klinik sa kabilang kanto. Kung ayaw mong mahimatay dito, sumama ka sa akin." Hindi na nakatanggi si Marie. Sa tulong ni Filomena na tinatawag ng mga tao roon na Maestra Filomena, dahil nagtuturo rin ito sa mga batang nursing aid, nakarating siya sa isang maliit na klinik na may kupas na pintura, lumang electric fan, at simpleng karatulang nakasulat, Sanggalang Community Clinic. Doon unang nakita ni Maestra Filomena ang medical records ni Marie. Sumimangot ito habang binabasa ang papel. "Bakit pinabayaang itong lumala?" tanong nito, halatang pigil ang galit. "Kailangan mo ng mas maayos na pagsusuri. May infection ka. Posibleng komplikasyon ito pagkatapos ng pagkawala ng ipinagbubuntis mo." Napaiyak si Marie, hindi dahil sa sakit, kundi dahil unang beses matapos ang matagal na panahon, may taong hindi siya sinisi. "Wala po akong pera," bulong niya. "Kahit saan po akong pumunta, baka hindi nila ako tanggapin." Hinawakan ni Filomena ang kamay niya. "Makinig ka sa akin, iha. Hindi porke wala kang pera, wala ka ng karapatang mabuhay. Dito ka muna, gagawa tayo ng paraan."
Sa tulong ni Filomena at ng ilang doktor na kakilala nito sa Provincial Hospital, naisama si Marie sa Charity Surgical Program. Hindi naging madali ang operasyon. Ilang araw siyang nilagnat, ilang gabi siyang nagising na hinahanap ang sanggol na hindi na niya kailanmang manayakap. At ilang beses niyang gustong tumawag kay Pido pero pinigilan niya ang sarili. Hindi dahil wala na siyang pagmamahal, kundi dahil alam niyang ang pagmamahal na hindi marunong magtanggol ay nagiging isa ring uri ng pananakit. Minsan, habang nagpapalit ng swero si Filomena, napansin nitong tahimik na umiiyak si Marie. "Iniisip mo ang asawa mo?" tanong nito. Hindi agad sumagot si Marie. "Iniisip ko po kung may hinahanap ba siya, kung alam ba niyang umalis ako, kung nag-aalala ba siya." "Kung nag-aalala siya, hahanapin ka niya," diretso ngunit malumanay na sabi ni Filomena. "Pero habang wala siya rito, ikaw muna ang magligtas sa sarili mo." Tumagos ang mga salitang iyon kay Marie. Makalipas ang ilang linggo, unti-unti siyang lumakas. Nanatili siya sa klinik, hindi bilang pasyente, kundi bilang katulong. Nililinis niya ang mga kama, inaayos ang records ng pasyente, tinutulungan ng mga matatanda sa pila at nagtatala ng mga gamot na kulang sa stock. Doon napansin ni Filomena na mabilis siyang matuto. "Marunong ka talaga sa records?" tanong nito isang gabi habang tinitignan ang maayos na filing system na ginawa ni Marie. "Sa health center po dati, ako ang nag-aayos ng logbook. Napansin ko lang po kasi na may mga pasyenteng paulit-ulit tinatanong ng parehong impormasyon. Sayang po ang oras, lalo na kung emergency." Tumanggo si Filomena. "May mata ka sa sistema, hindi lang sa pasyente." "Sistema po?" "Oo, maraming tao ang marunong mag-alaga, pero kakaunti ang marunong magtanong kung bakit hindi umaabot ang alaga sa mga nangangailangan." Mula noon, hindi lamang paggaling ng katawan ang pinagtuunan ni Marie. Sinimulan niyang pag-aralan ng hospital administration gamit ang lumang buhol ni Filomena, libreng seminar at gabay ng mga taong nakilala niya sa klinik. Sa araw, medical records clerk siya. Sa hapon, tumutulong siya sa charity ward. Sa gabi, nagbabasa siya hanggang mamula ang mga mata. Doon niya nakilala si Nurse Brixia Lontok, isang batang nurse na malakas ang loob at walang takot sumita sa mga abusabing staff. "Ate Marie, bakit parang hindi ka napapagod?" tanong ni Brixia habang sabay silang tumakain ng luga sa pantry. "Napapagod ako, pero mas nakakapagod bumalik sa pagiging walang laban." Napangiti si Brixia. "Ang lalim, parang may pinanggalingan kang gyera." Tahimik na napatingin si Marie sa mangkok ng lugaw. Meron, hindi na nagtanong si Brixia. Sa halip, itinulak niya ang kalahati ng itlog sa mangkok ni Marie. "Oh, dagdag lakas. Hindi tayo pwedeng matalo ng gutom." Isa pang taong naging mahalaga sa buhay ni Marie ay si Sabelita Punsalan o Sabel, 12 taon gulang na batang may leukemia. Payat si Sabel. Kalbo dahil sa gamutan, ngunit laging may dalang notebook na puno ng drawing ng bahay, araw at mga taong nakangiti. "Ate Marie," sabi ni Sabel isang umaga habang inaayos ni Marie ang folder nito. "Pag gumaling ako, gusto kong maging doktor. Pero yung doktor na hindi masungit sa mahihirap. Magiging doktor ka. Promise?" "Promise. Pero paano kung wala kaming pambayad?" Napahinto si Marie. Sa tanong ng bata, bumalik sa kanya ang mukha ng ama sa ospital, ang lamig ng billing counter at ang sarili niyang pagluhod sa harap ni Doña Celerina. Kinuha niya ang kamay ni Sabel. "Kaya nga kailangan nating baguhin ang mundo, kahit paunti-unti." Sa loob ng unang 2 taon, halos walang pahinga si Marie. May mga araw na natutulog siya sa silya. May mga gabing naiiyak siya sa pagod. May mga sandaling kapag nakakakita siya ng babaeng buntis, napapalingon siya at kinakagat ang labi para hindi humagulgol. Hindi niya ikinaila ang sakit. Dinala niya iyon hindi bilang pabigat, kundi bilang paalala. Samantala, sa malayo, may ilang beses na sinubukan siyang hanapin ni Pido, ngulit hindi ito naging sapat. Nagpunta ito sa bahay ni Nanay Lusing sa Quezon, ngunit wala roon si Marie. Sinabi ng ina ni Marie na hindi niya alam kung nasaan ang anak, at kahit alam niya, hindi niya ibibigay kung ang kapalit ay ibabalik lang sa impyernong pinanggalingan ito. "Pido?" sabi ni Nanay Lusing, mahina ngunit talim. "Ang anak ko, hindi bagay sa bahay ninyo hindi dahil mahirap siya, kundi dahil masyado siyang tao sa mga taong bato ang puso." Walang naisagot si Pido. Umuwi siyang dalang bigat ng konsensya, ngunit muli na namang pinatahimik ni Doña Celerina. "Hayaan mo siya,"
Sabi ng ina, kung mahal ka noon, babalik iyon. Pero hindi bumalik si Marie. Sa 1 taon, may nangyaring hindi inaasahan. Isang lalaking abogado ang dinala sa Sanggalang Clinic matapos mawalan ng malay dahil sa mataas na blood pressure. Ang pangalan niya ay Attorney Severino Cailao. Kilala siya bilang istriktong abogado ng ilang charitable institutions. Ngulit nang dumating siya sa clinic, mag-isa siya at walang kamag-anak na nagbabantay. Si Marie ang nag-asikaso ng kanyang records. Napansin niyang mali-mali ang dating medication history nito mula sa isang private clinic, kaya agad niyang tinawag si Filomena. Maestra, may conflict po yata sa gamot niya. Kung susundin ito, baka bumaba ng sobra ang pressure niya. Sinuri ni Filomena ang papel at napatigin kay Marie. Tama ka. Nang gumaling si Attorney Severino, hinanap niya ang babaeng nakapansin ng pagkakamali. Ikaw si Marie? Tanong niya. Opo, Attorney. Hindi ka doktor? Hindi po. Pero nailigtas mo ko sa posibleng mas malaking problema. Ginawa ko lang po ang dapat. Pinagmasdan siya si Severino. Minsan ang mga taong laging nagsasabing ginawa lang nila ang dapat, sila ang pinakakailangan sa mga lugar na matagal nang nakakalimot sa dapat. Mula noon, naging regular supporter ng clinic si Attorney Severino. Ngulit higit pa roon, nakita niya ang kakayahan ni Marie. Siya ang tumulong na makahanap ng scholarship para makapag-aral si Marie ng healthcare management. Siya rin ang nagpakilala kay Marie kay Don Tiburcio Velmora, isang matandang philanthropist na tahimik na nagmamay-ari ng ilang maliliit na health facilities sa Southern Luzon. Unang pagkapita pa lang nila, sinubok agad si Marie ni Don Tiburcio. Kung ikaw ang mamamahala sa ospital, tanong ng matanda habang nasa opisina nito, ano ang unang babaguhin? Inasahan ng lahat na sasabihin ni Marie ay bagong building, bagong machines, o mas malaking kita. Ngunit iba ang sagot ni Marie. Ang unang tanong sa emergency room, hindi dapat may pambayad ba kayo, kundi ano ang kailangan para mabuhay ang pasyente. Pag nailigtas na ang buhay, saka ayusin ang papeles. Hindi dapat nauuna ang resibo sa pulso. Matagal na tumahimik si Don Tiburcio. Pagkatapos, ngumiti ito ng bahagya. May sugat ka, sabi niya. Napayuko si Marie. Pero hindi mo ginagamit ang sugat para manakit. Ginagamit mo para makaintindi. Bihira yan. Tinanggap si Marie as assistant sa Velmora Medical Foundation. Sa simula, maliit lang ang tungkulin niya. Pag-aayos ng charity patient database, pagbisita sa partner clinics, at pag-aaral ng proseso ng hospital billing. Ngunit dahil sa sipag at talino niya, mabilis siyang umangat. Gumawa siya ng sistema para matukoy kung aling pasyente ang dapat mabigyan ng agarang tulong. Inayos niya ang records ng mga donor, tinanggal niya ang mga pekeng benepisyaryo at ibinalik ang pondo sa tunay na nangangailangan. Minsan, kinausap siya ni Don Tiburcio habang nakatanaw sila sa isang lumang hospital building na balak bilhin ng foundation. Maristela? Sabi nito, alam mo ba kung bakit ko gusto ang mga taong dumaan sa hirap? Bakit po? Dahil kapag hindi sila nilamon ng pait, nagiging malinaw sa kanila kung sino ang dapat unahin. Sa 5 taon mula nang umalis siya sa mansyon, ibang Marina ang nakikita ng mundo. Hindi na siya ang babaeng nakayuko sa dining room ng mga arbante, hindi na siya ang manugang na pinapakain sa kusina. Simple pa rin siyang manamit, tahimik pa rin magsalita, ngunit kapag humarap siya sa meeting, nakikinig ang mga doktor, abogado at negosyante. Isang umaga, ipinatawag niya siya ni Don Tiburcio kasama si Attorney Severiano at ilang board members. Sa mesa ay naroon ang folder ng San Arcadio Medical Center, isang naluluging private hospital na may malaking utang, sirang reputasyon at maraming reklamong tumatangging tumanggap ng pasyenteng walang deposito. Nang makita ni Marie ang pangalan ng ospital, nanlamig ang kamay niya. Iyon ang ospital na minsang nagtanong muna ng pambayad bago asikasuhin ng ama niya. Iyon din ang ospital na pinagdalhan sa kanya noong nawala ang kanyang anak, kung saan naramdaman niyang isa lamang siyang abala sa mga taong nagmamadali. Don Tiburcio, mahina niyang sabi, sigurado po ba kayo sa akin? Hindi kita inilalagay diyan dahil naaawa ako sa iyo, sagot ng matanda. Inilalagay kita diyan dahil alam mong ang ospital ay hindi negosyo lamang. Ito ay pintuan sa pagitan ng buhay at kamatayan at ayokong bantayan niyon ng taong hindi alam ang bigat ng katok ng mahirap. Nang gabing iyon, bumalik si Marie sa maliit na kwartong tinutuluyan niya sa tabi ng klinik.
Binuksan niya ang lumang bag na dala niya noong umalis siya sa mansyon. Naroon pa rin ang lumang medical records, kupas na litrato ng kanyang mga magulang at panyo na ginamit niya noong gabing niluhuran niya si Doña Celerina. Hindi niya itinapon ng mga iyon, hindi dahil gusto niyang manatili sa sakit, kundi dahil gusto niyang maalala kung saan siya nagsimula. Kinabukasan, bago siya formal na pumasok sa San Arcadio bilang bagong pinuno, dumaan muna siya kay Maestra Filomena. Matanda na ito, ngunit matalas pa rin ang mga mata. "Handa ka na?" tanong ni Filomena. "Hindi ko po alam, pero hindi na ako tatakbo." Ngumiti si Filomena, "Iyon ang handa." Sa unang araw ni Marie sa San Arcadio, naglakad siya sa emergency room at nakita ang mahabang pila ng mga pasyente. May matandang lalaking inuubo, may batang nilalagnat, may inang umiiyak habang kalungang sanggol. Narinig niya sa billing counter ang pamilyar na tanong, "May deposito po ba kayo?" Huminto si Marie. Dahan-dahan siyang lumapit. "Ano pong pangalan ninyo?" tanong ng staff, hindi siya nakikilala. "Maristela Quindara. At simula ngayon, babaguhin natin ang unang tanong sa lugar na ito." Napatingin ang lahat sa kanya. Unahin ang pasyente. Ang buhay muna bago bayad. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, hindi na siya ang babaeng nasa labas ng pintuan kumakatok para kaawaan. Siya na ang babaeng nagbukas nito. Sa unang linggo ni Marie bilang bagong Chief Executive Owner Representative ng San Arcadio, hindi siya pumasok parang reyna ng ospital. Wala siyang daladalang yabang, wala siyang engranding announcement na may bagong pinuno na ang institusyon, at lalong wala siyang intensyong ipahiya ang mga taong dati nang nagtrabaho roon. Ang dala lamang niya ay isang makapal na folder ng reklamo ng mga pasyente, listahan ng mga unpaid charity cases, at isang katahimikan na mas mabigat kaysa sigaw. Umaga noon nang pumasok siya sa lumang conference room ng ospital. Naroon ang ilang department heads na sanay sa dating kalakaran. Si Dr. Emiliano Raneses, isang surgeon na kilala sa galing, ngulit palaging nakikipagtalo sa billing department kapag may mahirap na pasyente. Si Kendra Yuvienko, admin officer na matalas ang isip pero pagod na pagod sa sirang sistema. Si Padre Nicanor Halili, hospital chaplain na tahimik na nagdarasal sa mga pasyenteng wala ng kamag-anak. At si Ramoncel Dativa, isang board member na mas inaalala ang kita kaysa pangalan ng ospital. "Magandang umaga," panimula ni Marie habang nakatayo sa dulo ng mesa. "Hindi ako nandito para sisihin ang bawat isa sa inyo, pero nandito ako para sabihin na tapos na ang panahon na ang San Arcadio ay mas kilala sa pagtaboy kaysa paglunas." Nagpalitan ng tingin ng ilan. Si Ramoncel ay bahagyang napangisi. "Madaling sabihin iyan, Miss Quindara," sabi niya. "Pero ang ospital ay hindi charity house. May kuryente, sweldo, gamot, equipment, utang. Kung tatanggap tayo ng tatanggap ng walang pambayad, sino ang sasagot?" Marie looked at him calmly. "May sistema para dyan. Hindi ko sinabing libre ang lahat. Ang sinasabi ko, hindi dapat namamatay ang tao sa waiting area dahil nauuna ang deposit bago ang doktor." Napatingin si Dr. Emiliano kay Marie. Sa unang pagkakataon, may bakas ng respeto sa mukha niya. "Tama siya," sabi ng doktor. "Ilang beses na akong nawalan ng pasyente dahil pinatagal sa admissions desk. Hindi na dapat maulit yun." Hindi naging madali ang unang buwan. May mga tumutol, may mga empleyadong natakot mawalan ng komisyon sa dating under-the-table arrangements, at may ilang doktor na sanay tumanggap lamang ng pasyenteng may premium insurance. Ngunit hindi umatras si Marie. Hindi siya nanigaw, hindi siya nagbanta ng walang basehan. Isa-isa niyang binuksan ng records, sinuri ang billing anomalies, at ipinatawag ang mga taong may pananagutan. Sa emergency room, pinalitan niya ang lumang poster na nagsasabing "No deposit, no admission" ng bagong patakaran. Emergency care first, billing assessment follows. Sa charity ward, nagdagdag siya ng social worker. Sa pharmacy, pinasuri niya kung bakit paulit-ulit nawawala ang discounted medicines. Sa bawat sulok ng ospital, tila may unti-unting gumagalaw na liwanag.
Isang hapon, habang umiikot siya sa ward kasama si Kendra, nakita niya ang isang ina na nangiiyak sa gilid ng kama ng anak. "Ma'am," sabi ng babae, halos lumuho na. "Pinalabas po kami sa isang ospital dahil kulang ang pambayad. Dito po kami dinala ng barangay. Wala na po talaga kaming pera." Bago pa man makapagsalita ang nurse sa station, Marie stepped forward. "Na-assess na ba ang bata?" tanong niya. "Hindi pa po, ma'am. Waiting po sa billing." Marie looked at the nurse. Hindi mataas ang boses niya pero tumalim ang hangin. Hindi billing ang uunahing pupunta sa bata, doktor. Mabilis na kumilos ang staff. Si Dr. Emiliano mismo ang dumating at sinuri ang bata. Habang pinapanood ni Marie ang esena, may bumalik sa kanyang alaala. Ang ama niyang si Tatay Umeng sa ospital noon, ang inang si Nanay Lusing na halos magmakaawa at ang malamig na boses sa counter. Napapikit siya saglit, hindi para magpahina, kundi para ipaalala sa sarili kung bakit siya naroon. Samantala, malayo sa ospital, unti-unti namang gumuho ang dating makapangyarihang pamilyang Arbante. Ang Arbante Mansion na dati laging may bagong bulaklak sa sala, imported na kurtina at sunod-sunod na bisita mula sa alta sosyedad ay naging tahimik at malamlam. May mga sulok na hindi na nalilinis dahil nabawasan ng kasambahay. Ang dating matunog na negosyo nilang Arbante Textiles ay nalulugi. Isa-isang nawala ang kontrata sa hotels, uniform suppliers at department stores. Ang pinakamasakit, marami sa mga kontratang iyon ay napunta sa bagong kumpanya na konektado sa pamilyang Monsera. Hindi agad iyon pinaniwalaan ni Doña Celerina. Para sa kanya, ang mga Monsera ay matagal ng kaibigan ng kanilang pamilya at ang babaeng ipinagpipilitan niyang para kay Pido ay tila perpektong imahe ng babaeng karapat-dapat sa apelidong Arbante. "Hindi tayo lolokohin ni Drusilla," matigas na sabi ni Doña Celerina isang gabi habang nasa study room kasama si Pido. Napakurpik si Pido. 5 taon na ang nakalipas, ngulit tuwing binabanggit ng ina si Marie sa ganoong paraan, may kung anong kirot na bumabalik sa dibdib niya. "Huwag mo na siyang tawaging ganyan, ma." Mahina pero seryoso niyang sinabi. Tumaas ang kilay ni Doña Celerina. "Hanggang ngayon ba ipinagtatanggol mo pa rin siya? Iniwan ka na nga." "Hindi niya ako iniwan ng walang dahilan." Natahimik ang matanda. Matagal nang bumabagbag kay Pido ang gabing nawala si Marie. Pag-uwi niya mula sa business trip, sinabi sa kanya ng ina na naglayas ang asawa niya dahil hindi raw kinaya ang buhay mayaman. Ngunit nang kausapin niya si Solbina noon, iba ang nakita niya sa mga mata ng matandang kasambahay. Takot, lungkot, at pagtatago ng katotohanan. Ilang beses niyang gustong alamin, ngunit bawat hakbang niya ay pinipigilan ng ina sa pamamagitan ng guilt, galit, at paulit-ulit na linya na, "Ako ang ina mo, ako ang nakakaalam ng makabubuti para sa'yo." Ngayon habang naghaharap sila sa pagkabangkarota, unti-unting natututong magtanong si Pido, at sa bawat tanong, mas lumilinaw kay Pido na ang katahimikan niya noon ay isa sa pinakamalaking kasalanan niya. Isang araw dumating si Drusilla sa mansion na suot ang mamahaling damit at may dalang prutas para kay Doña Celerina. Ngumiti siya ng matamis, ngunit hindi naligtas kay Pido ang bahagyang pag-iwas nitong tingin nang banggitin niya ang tungkol sa nawalang kontrata. "Drusilla?" Tanong ni Pido, "Alam mo ba kung bakit napunta sa Monsera Allied Fabrics ang kontrata ng St. Gervasius Hotels? Tayo ang kausap nila noon." "Ay, Pido," sagot ni Drusilla habang humahagik-gik ng pilit. "Business is business. Baka mas maganda lang ang offer namin." "Namin?" ulit ni Pido. Sandaling natigilan si Drusilla. "I mean, nila. You know, family business." Nakita iyon ni Pido. Sa unang pagkakataon, hindi na niya kayang ipikit ang mata. Sa kabilang banda, lalo namang lumalakas ang pangalan ni Marie sa San Arcadio. Sa loob ng ilang buwan, bumaba ang reklamo ng pasyente, dumami ang donors, at nagsimulang bumalik ang tiwala ng komunidad. May mga dating empleyadong natakot sa pagbabago, ngunit kalaunan ay sumuporta nang makita nilang hindi pala paghihinggi ang layunin ni Marie, kundi pag-aayos. Minsan, nakita siya ni Padre Nicanor sa chapel ng ospital, tahimik na nakaupo sa pinakahuling pew. "Hindi ka nagdarasal ng malakas,"
sabi ng pari habang lumalapit. Marie smiled faintly. Minsan po, Father, wala akong masabi. Umuupo na lang ako. May mga dasal na ganon, sagot ng pari. Hindi salita, paghinga lang. Tumingin si Marie sa altar. Father, masama po ba kung may bahagi pa rin sa akin ang nagagalit? Hindi masama ang masaktan, sagot ng pari. Ang delikado ay kung gagawin mong bahay ang galit. Mukhang hindi mo naman yun tinitirhan. Dinadaanan mo lang kapag kailangan mong maalala kung bakit ka lumalaban. Naiwan kay Marie ang salitang yon. Ngunit, hindi lahat ay natuwa sa pag-angat niya. Isang umaga, habang may board meeting sa San Arcadio, pumasok si Drusilla Monsera bilang kinatawan daw ng isang potential investor group. Hindi alam ni Drusilla na si Marie ang haharap sa kanya. Nang bumukas ang pinto ng boardroom at nakita ni Drusilla si Marie sa head seat, nanigas ang ngiti nito. Marie? Usal niya, halos hindi makapaniwala. Kalmadong tumayo si Marie. Miss Monsera, welcome to San Arcadio Medical Center. Kitang-kita ni Kendra ang pagkabigla ni Drusilla. Maging si Ramoncel ay napatingin sa dalawa, halatang may gustong mahukay na intriga. Hindi ko alam na... Nautal-utal na sabi ni Drusilla. Na ako ang haharap sa investors. Tinapos ni Marie. Ngayon, alam mo na. Mabilis nakabawi si Drusilla. Gumiti siya ng pilit at naupo. I'm impressed. Talagang malayo na ang narating mo. Salamat, sagot ni Marie. Mas maganda sigurong simulan natin sa proposal ninyo. Habang nagpe-present si Drusilla, napansin ni Marie ang ilang kahina-hinalang kondisyon, outsourcing ng hospital supply sa Monsera Link Company, exclusive billing software na kontrolado ng investors, at management fees na halos lalamon sa charity fund ng ospital. Hindi nagpaapekto si Marie sa personal na nakaraan. Tinignan niya ito bilang administrator. Denied, sabi niya matapos ang presentation. Nagulat si Drusilla. Excuse me? Hindi makabubuti sa ospital ang proposal ninyo. It will weaken patient welfare funding and create supplier dependency. Hindi ito papasa sa board under my recommendation. Namula ang mukha ni Drusilla. Careful, Marie. Baka sabihin ng tao, personal ang dahilan mo. Marie looked directly at her. Kaya ko itong ipaliwanag gamit ang numbers. Ikaw, kaya mo bang ipaliwanag kung bakit halos lahat ng kontrata sa proposal ay dadaan sa kumpanya ng pamilya mo? Natahimik ang buong room. Mula noon, nagsimulang kumalat ang tsismis. May mga anonymous posts online na nagsasabing ginagamit daw ni Marie ang San Arcadio para maghinggi sa mayayamang dating nanakit sa kanya. May ilang board members na nagsimulang kabahan, lalo na si Ramoncel. Miss Quindara, sabi ni Ramoncel sa isang emergency meeting, kahit maganda ang performance mo, reputational risk ang issue. Kung may personal kang koneksyon sa Arvante at Monsera families, baka kailangan mong mag-step back sa ilang decisions. Hindi nagalit si Marie. Inilabas niya ang reports, patient admission improvements, charity fund transparency, donor records, staff compliance audits, at financial recovery projections. Kung may mali akong ginawa, tanggalin niyo ako. Pero kung ang basehan lang ay tsismis ng taong hindi nakuha ang gusto niya, hindi ako aatras. Marami nang mahihirap ang napaatras sa ospital na ito. Hindi na ako dadagdag sa kanila. Si Dr. Emiliano ang unang tumayo. I support Miss Quindara. Sumunod si Kendra. Ako rin. Tumingo si Padre Nicanor. Ang nakita ko rito ay hindi paghihinggi, paglilinis. Napahiya si Ramoncel, ngunit hindi pa rin lubos na kumbinsido. Gayunman, malinaw na hindi na madaling gibain si Marie. Samantala, sa mansyon ng Arvante, umabot sa sukdulan ng tensyon. Dumating ang sulat mula sa bangko. May bahagi ng ari-arian na posibleng ma-foreclose. Si Pido, dala ang ilang dokumentong nakuha niya mula sa dating accountant, hinarap si Doña Celerina. Manaloko tayo ni Drusilla, sabi niya.
May pirma ka sa ilang transfer approvals. Hindi mo man lang binasa. Namilog ang mata ng matanda. Anong sinasabi mo? Ginamit niya ang tiwala mo. At baka hindi lang ngayon. Baka noon pa. Tumigil ka! Sigaw ni Doña Celerina. Huwag mong ibaling sa akin ang pagkakamali mo. Kung hindi dahil sa babaeng iyon, maayos sana ang buhay mo. Napuno si Pido. Si Mari ba talaga ang sumira sa atin, ma? O ang pagmamataas mo? Parang sampal ang tanong na iyon. Napatayo si Doña Celerina, nanginginig sa galit. Wala kang utang na loob. Lahat ng ginawa ko para sa iyo. Hindi, ma. Nanginginig din na sagot ni Pido. Marami kang ginawa para sa pangalan natin, pero hindi para sa akin. Kung para sa akin iyon, hindi mo hahayaang mawala ang babaeng minahal ko. Humakbang ang matanda, tila may isasagot pa, ngunit bigla siyang napahawak sa sentido. Namilipit ang mukha niya. Bumagsak ang hawak niyang baston sa marmol na sahig. Ma! Sigaw ni Pido. Hindi na nakasagot si Doña Celerina. Bumagsak siya sa carpet. Kalahati ng mukha ay nanigas. Ang isang kamay na ay kumikibot. Nagkagulo ang buong bahay. Si Solbina na nanatili pa rin sa mansyon kahit nabawasan ang sweldo, ang unang tumawag ng ambulansya. Si Mang Iking, matanda na ngunit naroon pa rin bilang driver, ang nagbukas ng gate habang nanginginig ang kamay. Saang ospital? Tanong ng paramedic. Nagkatinginan ng mga tao. May unpaid balance sila sa dati nilang private hospital. Ang isa naman ay puno. Ang pinakamalapit na may ICU capacity ay San Arcadio Medical Center. Dinala roon si Doña Celerina habang si Pido ay nakasunod sa ambulansya, halos hindi makahinga sa takot at konsyensya. Pagdating sa emergency entrance, mabilis siyang sinalubong ng staff. Stroke alert! Female patient, unconscious. Possible severe cerebrovascular event. Sigaw ng paramedic. Hindi na pinag-usapan ang deposit. Hindi na tinanong kung sino ang pamilya. Agad siyang dinala sa emergency bay. Habang nagmamadali si Pido sa hallway, napahinto siya sa harap ng executive directory malapit sa elevator. Doon, malinaw na nakasulat ang pangalan. Maristela Quindara, Chief Executive, Owner Representative. Nanlamig ang buong katawan niya. Sa likod niya, dumating si Drusilla, habol ang hininga, dahil tinawagan din siya ni Doña Celerina bago ito na-stroke. Nang makita niya ang pangalan sa dingding, namutla siya. Bulong ni Drusilla, "Kailangan nating ilipat si Tita Celerina. Basta, hindi pwede rito." Bago pa man siya makasagot, bumukas ang elevator. Lumabas si Mari kasama sina Kendra at Dr. Emiliano, hawak ang tablet na may emergency report. Huminto siya nang makita si Pido. Sa loob ng ilang segundo, nagtagpo ang kanilang mga mata. 5 taon ng katahimikan, pagsisisi, sakit, at mga tanong na hindi nasagot. Ngunit hindi si Mari ang unang yumuko. Si Pido. "Mari," basag ang boses niyang sinabi. "Ang mama ko, nasa ICU." Tumingin si Mari sa emergency doors kung saan dinala ang babaeng minsang nagsumpa ng kanyang kamatayan. Hindi siya numiti, hindi rin siya umiyak. Huminga lamang siya ng malalim. "Then she will be treated as a patient," sabi niya, malinaw at malamig ang professional na tono. "Call the medical board. I want a full report." Sa hallway ng San Arcadio Medical Center, tila humaba ang bawat segundo matapos marinig ni Pido ang malamig ngunit malinaw na utos ni Mari. Hindi niya alam kung dapat ba siyang makaramdam ng ginhawa dahil tinawag agad nito ang medical board o matakot dahil ang buhay ng kanyang ina ay ngayon nakasalalay sa ospital na pinamumunuan ng babaeng minsang nilang itinapon na walang halaga. Hindi na siya ang Mari na iniwan niya sa mansyon, yung babaeng payat, namumutla at naninginig habang nakaluhod sa sala. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay nakatayong tuwid, may hawak na tablet, suot ang puting coat ng ospital na may pangalan nitong nakaburda sa dibdib. M. Quindara, Executive Office,
Walang alhas na marangya, walang make-up na kapansin-pansin, pero sa mga mata niya ay may bigat ng taong dumaan sa apoy at hindi nasunog, kundi tumigas parang bakal. Dr. Emiliano, sabi ni Mari habang naglalakad patungo sa ICU corridor, update me on her status every 15 minutes until stabilized. Kendra, contact the ethics committee. Padre Nicanor, please stay available for family counseling. Opo, Miss Kindara, sagot ni Kendra, mabilis na kumikilos habang hawak ang phone. Si Pido naman ay sumunod, ngulit nanatili may distansya. Si Drusilla naman ay nagmamadaling humabol, halatang hindi mapalagay. Mari, tawag ni Drusilla sa pilit na mahinahong boses. Maybe this is not the best hospital for Tita Celerina, you know, considering the history. Huminto si Mari at lumingon. Ang history ay hindi diagnosis, Miss Monsera. Ang pasyente ay may severe stroke at kasalukuyang nasa critical condition. Hindi siya ililipat hangga't hindi ligtas. Pero baka isipin ng tao. Ang iisipin ng tao ay wala sa priority list ko ngayon. Ang priority ay kung humihinga pa ba ang pasyente at kung may gagawi pa ba ang medical team. Napahiya si Drusilla. Saglit siyang napatingin kay Pido, umaasang kakampihan siya nito, ngunit nakayuko lamang ang lalaki, tila wala ng lakas makipagtalo. Sa loob ng ICU, hindi pumasok agad si Marie. Sa glass panel, nakita niya si Doña Celerina na nakahiga, maraming nakakabit na tubo, may monitor sa gilid, at halos hindi makilala sa panghihinang bumalot sa mukha. Ang dating babaeng palaging mataas ang noo, matalimang dila at kontrolado ang lahat sa mansyon, ay ngayon walang kamalay-malay, nakadepende sa makinang tumutulong sa kanyang paghinga. Biglang bumalik sa alaala ni Marie ang gabing nakaluhod siya sa harap ng matandang iyon. Narinig niyang muli ang tawa ni Drusilla, ang pigil na iyak ni Solbina, ang katahimikan ng mga kamag-anak at ang salitang parang sumpang hindi niya kailanmang nalimutan. Mamatay ka na sana. Napahawak si Marie sa gilid ng pinto. Miss Quindara, mahinang tawag ni Dr. Emiliano. Ayos lang po ba kayo? Hindi agad siya sumagot. Huminga siya ng malalim, pinilit ibalik ang sarili sa kasalukuyan. Yes, doctor. Give me the clinical picture. Ipinakita ni Dr. Emiliano ang initial scan at report. Malaki ang affected area sa utak. May swelling. Comatose siya ngayon. Inintubate namin siya dahil hindi stable ang breathing. May chance pang bumaba ang pressure sa utak kung magre-respond sa gamot, pero hindi natin masasabi kung gaano kalaki ang recovery. Brain activity? Present pa. Hindi siya brain dead, pero critical. Marie nodded. Then we continue medically indicated support. Sa likod nila, halos mapahawak si Pido sa pader sa ginhawa. Ngulit hindi pa iyon katapusan ng usapan. Alam ni Marie na sa ganitong sitwasyon, hindi sapat ang emosyon. May proseso, may batas, may ethics, at may tanong na hindi pwedeng takbuhan. Hanggang saan dapat lumaban ng ospital kung ang pamilya ay walang kakayahang magbayad at wala ring malinaw na dokumento tungkol sa kagustuhan ng pasyente? Makalipas ang ilang oras, nagtipon ang medical board sa conference room. Naroon sina Marie, Dr. Emiliano, Kendra, Padre Nicanor, Attorney Severino na agad pinatawag ni Marie bilang legal advisor ng ospital at dalawang senior consultants na sina Dr. Petrona Viduya at Dr. Malvar Ocampo. Sa kabilang bahagi ng mesa ay nakaupo sina Pido, Drusilla, Solbina at Mang Iking na tahimik lamang sa likod. Una sa lahat, panimula ni Dr. Petrona, hindi pa pwedeng pag-usapan ng withdrawal of life support kung may active treatment at may brain activity pa. Kailangan nating obserbahan ang response niya sa gamot sa susunod na 48 oras. Pero ang tanong, singit ni Ramoncel Dativa na dumating din bilang board member, sino ang sasagot sa gastos? May record ang Arvante family ng unpaid balances sa ibang institutions. We are still recovering financially. Napatingin si Pido sa mesa.
Wala na kaming sapat na pera, amin niya. May mga assets pa pero naka-hold dahil sa bank proceedings. Hindi ko itatanggi yun. Drusilla moved quickly. Maybe we can arrange private funding kung ililipat siya sa partner facility ng Monsera Group? No, Marie said firmly. Nagulat si Drusilla. Excuse me? Hindi ililipat ang pasyente habang unstable at hindi gagamitin ang kalagayan niya para ipasok ang kahit anong business arrangement. Grabe ka naman, Marie, sabi ni Drusilla, bahagyang tumaas ang boses. You're making this personal. Marie looked at her. Personal ang ginawa ninyo noon, pero ang ginagawa ko ngayon ay medical decision. Tumahimik ang silid. Huminga ng malalim si Attorney Severino. For clarity, ang hospital administration ay may authority na mag-extend ng charity-supported critical care habang ina-assess ang legal and financial status, lalo na kung emergency at may chance of medical benefit. Hindi ito simpleng tanong ng pera, tanong ito ng standard of care. Si Kendra ang sumunod. May emergency charity reserve tayo. Hindi ito walang hanggan, ngulit sapat para sa immediate critical period. Tiningnan ni Ramoncel si Marie. At ikaw ang pipirma dyan? Sinalubong siya niya ng tingin. Oo. Alam mo bang pwede kang maakusahang gumagamit ng pondo para sa personal na drama? Mas madali akong maakusahan kung tatanggihan ko ang pasyenteng ito dahil sa personal na galit at hindi ko hahayaan na ang San Arcadio ay bumalik sa dating ugaling pumipili kung sino ang karapat-dapat mabuhay. Sa sandaling iyon, unti-unti na unawaan ng mga naroon na ang pinakamabigat na laban ni Marie ay hindi laban kay Doña Celerina, hindi kay Drusilla, at hindi sa board. Laban iyon sa sarili niyang sugat. Makalipas ang ilang oras, lumabas si Pido sa hallway at hinabol si Marie sa may chapel entrance. Marie, tawag niya. Huminto siya, ngulit hindi lumingon agad. Salamat, sabi ni Pido, basag ang boses. Hindi mo kailangang gawin ito. Matapos ng lahat. Dahan-dahan siyang humarap. Ginagawa ko ito dahil pasyente siya, hindi dahil sayo. Tumanggo si Pido. Alam ko. Sandaling katahimikan. 5 taon kitang hinanap. Sabi niya. Marie's face remained calm, but her eyes changed. Hinahanap ba talaga, Pido, o hinintay mo lang na bumalik ako? Parang tinamaan siya. Nagpunta ako sa Quezon. Kinausap ko ang nanay mo. Pero hindi ko alam kung saan ka nagpunta. Tinago sa akin ni Mama ang nangyari noong gabing umalis ka. Hindi niya kailangan itago kung tinanong mo ng tunay. Napayuko si Pido. Duwag ako. Hindi nagsalita si Marie. Alam kong huli na, patuloy niya. Hindi ako nandito para hilingin bumalik ka. Wala akong karapatan. Ang hinihingi ko lang, patawarin mo man lang ang sarili mo kung may bahagi sa'yo na gusto siyang pabayaan. Dahil kung ako ang nasa kalagayan mo, baka hindi ko kayanin ang ginagawa mo. Marie looked toward the ICU. Huwag mo akong gawing santo, Pido. May galit pa rin ako. May mga gabi na naaalala ko ang lahat at gusto kong sumigaw. Pero natutunan ko sa 5 taon na hindi lahat ng nararamdaman dapat sundin. Hindi niya deserve ang awa mo, bulong ni Pido. Baka hindi. Pero kung ibabase ko ang tama sa deserve ng tao, magiging katulad ko rin siya noon. Hindi na napigilan ni Pido ang luha. Sa unang pagkakataon, hindi siya umiyak para magmukhang kawawa. Umiyak siya dahil nakita niya ng malinaw ang lalim ng kasalanang hinayaan niyang mangyari. Habang nag-uusap sila, hindi nila napansin si Drusilla sa dulo ng koridor. Hawak ang phone at palihim na nagre-record ng bahagi ng pag-uusap. Hindi niya nakuha ang buong konteksto, ngulit sapat iyon para sa plano niya. Gabi pa lamang, nagsimulang kumalat online ang isang edited audio clip. Ang caption, Hospital owner admits galit siya sa comatose patient. Life support decision? Paghihingati? Kanabukasan, nagkagulo ang media sa labas ng San Arcadio. May hilang reporter na nagtatanong kung totoo bang pinapahirapan ni Marie ang dating biyenan nito. May mga online post na nagsasabing hindi dapat pagkatiwalaan ng ospital sa taong may personal na vendetta.
Maging si Ramoncel ay nagmadaling pumunta sa opisina ni Marie. "I warned you," sabi niya. "This is a crisis." Kendra entered holding a tablet. "Ma'am, na-trace na ang first upload. Dummy account pero may koneksyon sa PR firm na ginagamit ng Monsera Group." Sumunod si Nurse Brixia, dala ang kopya ng internal ICU logs. At kung kailangan ng proof, kumpleto ang records. Walang delay sa treatment. Lahat ng gamot, lahat ng intervention, nasa chart. Dumating din si Attorney Severino, seryoso ang muka. "Marie, may nakita pa kami. Habang sinusundan namin ang PR firm, may lumabas na financial documents. Si Drusilla ang nag-authorize ng transfer ng ilang Arvante contracts sa Monsera Allied. May fraud indicators." Hindi agad nagsalita si Marie. Hindi niya gustong gawing gyera ang ospital, ngulit alam niyang kung mananahimik sila, hindi lang siya ang masisira. Madadamay ang reputasyon ng San Arcadio, ang tiwala ng mahihirap na pasyente, at ang mga doktor na nagsisikap ayusin ang institusyon. Sabi niya, "Prepare a statement kay Kendra. No personal attacks. Ilabas ang medical timeline. Sabihin nating ang pasyente is receiving appropriate care. Attorney Severino, gather the documents. Pero wag tayong maglalabas ng confidential patient information." "Paano si Drusilla?" tanong ni Brixia. Marie's eyes hardened. Kung may nilabag siyang batas, batas ang hahabol sa kanya, hindi ako. Gabi pa lamang, hinarap ni Marie ang ilang miyembro ng press sa hospital lobby. Sa likod niya ay sina Dr. Emiliano, Kendra, Padre Nicanor at Attorney Severino. Hindi siya mukhang takot. Hindi rin siya mukhang galit. Ang San Arcadio Medical Center, panimula niya, ay hindi lugar ng paghihingati. Ang pasyenteng si Mrs. Celerina Arvante ay dinala rito sa critical condition at inagad na binigyan ng emergency care. Ipinagpapatuloy ang life support nito dahil ayon sa medical board, may brain activity at may medically indicated treatment pa. Hindi kami magpuputol ng suporta dahil sa personal na kasaysayan at hindi rin kami magpapatuloy ng paggamot ng lalang medical basis. Ang batayan namin ay medisina, batas, at dignidad ng buhay. May reporter na nagtanong, "Totoo po bang dating biyenan ninyo ang pasyente at minsang kayong itinabo ng pamilya?" Sandali siyang tumahimik. Hindi niya kailangan sagutin, pero pinili niyang huwag magtago. "Totoo na may nakaraan kami. Pero mas totoo na ang isang ospital ay nasusukat hindi sa kung sino ang kaibigan nito, kundi sa kung paano nito alagaan kahit ang taong minsang nanakit sa may hawak ng kapangyarihan." Kumalat ang pahayag ni Marie. Unti-unting nagbago ang tono ng publiko. May mga dating pasyente ng San Arcadio na nagbigay ng testimonya. May isang ama na sinabing nailigtas ang anak niya kahit wala silang deposit. May isang matandang babae na nagkwento kung paano tinulungan ng charity ward ang asawa niya. Maging si Sabilita, ngayon ay mas malakas na at patuloy sa gamutan, nagpadala ng maikling video. Si Ate Marie po, hindi marunong magtabo ng tao. Siya po ang dahilan kung bakit naniniwala pa akong gagaling ako. Samantala, si Drusilla ay lalong nataranta. Pinuntahan niya si Pido sa waiting area. "Pido, kailangan nating kumilos. Ginagamit niya ito para magmukhang mabait. Hindi mo ba nakikita?" Tumingin si Pido sa kanya. Matagal. Pagkatapos ay inilabas niya mula sa folder ang ilang dokumentong ibinigay ni Attorney Severino. Mga transfer record, shell company papers at pirma ni Drusilla sa ilang kahina-hinalang kontrata. "Ikaw ang gumagamit ng lahat," sabi ni Pido. Namuti ang mukha ni Drusilla. "Hindi mo naiintindihan." "Ngayon lang ako nagsisimulang umintindi," sagot niya, at sa unang pagkakataon, hindi na kita paniniwalaan dahil sinabi ni Mama na bagay ka sa pamilya namin. Umalis si Drusilla na nanginginig sa galit, ngunit wala na siyang dating hawak sa sitwasyon. Lumipas ang 2 araw. Patuloy na kritikal si Doña Celerina. May pagkakataong bumababa ang oxygen level niya. May pagkakataong gumaganda ng bahagya ang response ng katawan.
Sa ikalawang emergency ethics meeting, malinaw ang naging assessment ng medical board. Hindi pa panahon para pag-usapan ang permanent withdrawal ng support. May pag-asa pa, bagaman maliit at hindi tiyak. Nasa harap ng dokumento si Mari. Kailangan ng kanyang pirma para i-extend ang charity-supported ICU care habang hinahabol ang legal arrangements ng pamilya Arvante. Tahimik ang silid. Lahat ay nakatingin sa kanya. Naalala niya si Tatay Omeng. Naalala niya ang anak na nawala. Naalala niya ang sarili niyang nakaluhod sa mansyon. At pagkatapos, naalala niya si Maestra Filomena na nagsabing iligtas muna niya ang sarili. Ngayon, naunawaan niya, bahagi ng pagliligtas sa sarili ang hindi pagpapalamon sa galit. Kinuha niya ang ballpen. Ipagpapatuloy natin ang support habang may medical indication, sabi niya, at ilalagay natin siya sa Charity Critical Care Review. Pumirma siya. Sa likod ng silid, napaupo si Pido at napahawak sa mukha. Si Solbina ay tahimik na umiiyak. Si Mang Iking ay napatingala, parang nagpasalamat sa langit. Maging si Ramoncel ay hindi nakapagsalita. Pagkatapos ng meeting, pumasok si Mari sa ICU. Tumayo siya sa tabi ng kama ni Doña Celerina. Wala pa ring malay ang matanda. Mahina ang tunog ng makina, paulit-ulit, parang paalala na ang buhay ay manipis na sinulit lamang. Tiningnan ni Mari ang mukha ng babaeng minsang humiling na mamatay siya. Sa loob ng dibdib niya, may kirot pa rin, ngulit hindi na iyon apoy na gustong manunog. Isa na lamang itong piklat na nagpapaalala na minsang siyang nasugatan, ngunit hindi na siya duguan. Hindi kita iligtas dahil mabuti ka sakin. Bulong ni Mari, sapat lamang para marinig ng sarili. Iligtas kita dahil ayokong maging masama dahil sa ginawa mo. Lumabas si Mari ng ICU ng tahimik. Sa hallway, nakasalubong niya si Padre Nicanor. Mas magaan ba? Tanong nito. Mari looked at the closed ICU doors. Hindi po. Tumunggo ang pari. Minsan ang tamang desisyon hindi agad nagpapagaan. Minsan pinapatunayan lang itong hindi ka naalipin ng bigat. Sa unang pagkakataon sa araw na iyon, bahagyang napangiti si Mari. Hindi pa tapos ang laban, hindi pa gising si Doña Celerina. Hindi pa bayad ang lahat ng sugat, pero sa gabing iyon, malinaw ang isang bagay. Hawak na ni Mari ang kapangyarihang minsang ipinagkait sa kanya at pinili niyang gamitin iyon, hindi para gumante, kundi para patunayan na mas malaki siya kaysa sa sakit na ginawa sa kanya. 3 linggo matapos pirmahan ni Mari ang pagpapatuloy ng charity-supported critical care para kay Doña Celerina, nagbago ang takbo ng buong San Arcadio Medical Center. Hindi na lamang itong ospital na may bagong sistema at bagong pamumuno, naging sentro ito ng isang tahimik na pagsubok, kung hanggang saan kayang manatiling makatao ang isang taong minsang ipinagkait ng awa. Araw-araw, dumaraan si Mari sa ICU bago siya umakyat sa executive office. Hindi siya laging pumapasok sa loob. Minsan ay tumitingin lamang siya sa glass panel, sinisiguradong maayos ang takbo ng treatment, kumpleto ang charting, at walang staff na nagpapabaya lamang dahil sa kontrobersyal ang pasyente. Hindi niya ginagawa iyon para kay Doña Celerina bilang dating biyanan, kundi dahil yun ang pinangako niya sa sarili noong unang araw niyang tumapak sa San Arcadio bilang pinuno. Isang umaga, habang sinusuri ni Nurse Brixia ang medication chart, biglang gumalaw ang mga daliri ni Doña Celerina. Akala niya nung una ay simpleng reflex lamang, ngulit nang tawagin niya ang pangalan ng matanda, bahagyang kumitbot ang takip mata nito. Mrs. Arvante? Naririnig niyo po ako? Hindi pa nakakapagsalita ang matanda, ngulit may luhang tumulo sa gilid ng mata nito. Mabilis na tinawag ni Brixia si Dr. Emiliano. Ilang minuto lang ay nagtipo ng medical team sa loob ng ICU. Sinuri ang pupils, response to pain, breathing capacity at motor function. Hindi pa buo ang pagising ni Doña Celerina, ngunit malinaw ang isang bagay. Lumalaban pa rin ang katawan niya. Nasa conference room si Mari nang dumating si Kendra, halos hingalin. "Ma'am," sabi nito, "may response na si Mrs. Arvante. Gising siya pero mahina pa.
tinatawag kayo ni Dr. Emiliano. Hindi agad tumayo si Marie. Saglit siyang napatingin sa hawak niyang papel. Proposal para sa charity wing na matagal na niyang pinaplano. Pagkatapos, tahimik niyang ibinaba ang pen. Sige, sabi niya. Pagpasok niya sa ICU, bumungad sa kanya ang tanawing hindi niya inakalang makikita. Si Doña Celerina, gising, ngunit halos hindi makagalaw. Kalahati ng mukha ay bagsak, isang kamay lamang ang bahagyang nakakapisil at ang mga mata ay puno ng takot. Wala na ang dating kinang ng pagmamataas. Wala na ang matalas na titig na karang laging may hinuhusgahan. Ang natitira ay isang babaeng biglang napunta sa kalagayang dati niyang kinatatakutan. Mahina, umaasa at walang kontrol. Nasa tabi ng kama si Pido, hawak ang kamay ng ina. Namumula ang mga mata niya sa puyat at pag-iyak. Ma, nandito si Marie. Dahan-dahang lumipat ang tingin ni Doña Celerina kay Marie. Sa loob ng ilang segundo, tila hindi siya makahinga. May kung ano panginginig sa mata niya. Parang gusto niyang magsalita pero walang boses na makalabas. Sinubukan niyang igalaw ang labi, ngunit tunog lamang na halos hangin ang lumabas. Huwag po muna silang pilitin, sabi ni Dr. Emiliano. Possible aphasia, kailangan ng therapy. Marie nodded. Lumapit siya, sapat lang para makita siya ng matanda ng malinaw. Mrs. Arvante, sabi niya sa professional na tono, nasa San Arcadio Medical Center kayo. Nagkaroon kayo ng stroke. Stable na kayo ngayon pero mahaba pa ang gamutan at rehabilitation. Aalalayan kayo ng medical team. Tumulo ang luha ni Doña Celerina. Hindi iyon marahas na iyak. Tahimik lamang. Mabagal. Parang ang bawat patak ay may kasamang alaala ng mga salitang minsan niyang ibinato sa babaeng ngayon ay nakatayo sa tabi ng kanyang kama. Hindi nagtagal, inilipat si Doña Celerina mula ICU patungo sa step-down unit at makalipas ang ilang araw ay sa rehabilitation ward. Hirap siyang magsalita, hirap siyang ngumiti, hirap siyang lunukin ng pagkain. Ang dating babaeng hindi humahawak ng baso kung hindi mamahalin ng kristal ay ngayon kailangang turuan kung paano muling buhatin ng kutsara. Ang dating nagsasabing kahihiyaan ng mahina ay ngayon kailangang magpaalalay para makauko. Si Dra. Yelandra Fojas, isang rehabilitation therapist na tahimik mulit matiyaga, ang nanguna sa kanyang therapy. Kasama rin si Padre Nicanor sa ilang sessions, hindi para piliting magsisi ang matanda, kundi para tulungan itong harapin ang bigat ng nakaraan. Mrs. Arvante, sabi ni Dra. Yelandra habang tinuturuan siyang magsulat gamit ang kaliwang kamay. Isang letra muna. Nanginginig ang kamay ni Doña Celerina habang hawak ang lapis. Ilang beses nabali ang guhit, ilang beses siyang nainis. Ilang beses niyang gustong ihagis ang papel, ngunit hindi niya magawa dahil mahina pa. Sa dulo ng session, nakasulat sa papel ang isang salitang hindi pantay-pantay ang titik. Marie. Nang makita iyon ni Pido, napayuko siya. Gusto mo siyang kausapin, ma? Hindi agad nakasagot si Doña Celerina. Mabagal niyang pinisilang kamay ng anak, isang beses para oo. Kinagabihan, pumunta si Marie sa rehabilitation room matapos ang kanyang meeting. Naroon si Doña Celerina sa wheelchair, may kumot sa kanlungan, nakaharap sa bintanang tanaw ang maliit na garden ng ospital. Sa labas, may batang pasyente na tinutulungan ni Nurse Brixia malakad habang si Sabelita, mas malusog na ngayon at may tumutubong buhok, ay nagbabasa ng libro sa bench. Pinatawag raw ninyo ako, sabi ni Marie. Dahan-dahang lumingon si Doña Celerina. Hirap pa rin siyang magsalita, ngulit may ilang salita na nabubuo na. Hindi sumagot agad si Marie. Hinayaan niyang magsalita ang matanda sa sarili niyang oras. Wad. Dalawang pantig lamang iyon na halos sumabit sa hangin, pero para kay Marie, parang bumalik ang 5 taon sa isang iglap.
Ang ulan, ang terminal, ang operasyon, ang gabi-gabing pagod, ang paggawala ng anak, ang paghihintay ng tawag na hindi dumating at ang mabagal na pagbuo ng sarili sa piraso-pirasong iniwan ng pang-aapi. Umupo si Marie sa upuang kaharap nito. Alam niyo po ba kung ano yung hinihingi ninyong patawad? Tanong niya, kalmado ngunit may bigat. Tumulo ang luha ni Doña Celerina. Ko. Hindi lang ninyo ako tinanggihan. Pinaniwala ninyo akong dapat akong mahiya sa pinanggalingan ko. Pinaniwala ninyo akong dahil wala akong pera, wala akong karapatang marespeto. At nung pinakamahina ako, hiniling ninyo ang kamatayan ko. Napapikit si Doña Celerina. Nanginginig ang labi nito. Sama ako. Masama ang ginawa ninyo, pero hindi ako ang huhusga kung buong pagkatao ninyo yun. Ang alam ko lang, hindi sapat ang isang patawad para burahin ang lahat. Tumanggod ang matanda, mabagal at hirap. Hindi ko kayong kayang patawarin ng buo ngayong gabi. Dagdag ni Marie. Pero hindi na rin ako galit tulad ng dati. Siguro yun muna ang kaya kong ibigay. Para sa unang pagkakataon, hindi nagpilit si Doña Celerina. Hindi siya nagdahilan. Hindi niya sinabi na ginawa niya iyon para kay Pido, para sa pangalan ng pamilya o dahil natakot siyang maagawan ng anak. Tumanggo lamang siya, tanggap ang bigat. Samantala, habang gumagaling si Doña Celerina, lumalalim naman ang investigasyon laban kay Drusila. Sa tulong ni na Attorney Severino at Kendra, nahanap ang mga dokumentong nagpapatunay na ginamit nito ang tiwala ni Doña Celerina upang mailipat ang mga mahalagang kontrata ng Arvante Textiles sa Monsera Allied Fabrics. May mga peking consultancy fee, shell supplier, at bank transfers na hindi maipaliwanag. Isang umaga, dinala ni Attorney Severino kay Marie ang kopya ng kasong isasampa. May sapat na ebidensya, sabi niya. Fraud, falsification at cyber libel, kaugnay ng smear campaign laban sa ospital. Marie looked at the folder. Siguraduhin nating malinis ang proseso. May gusto kang idagdag? Wala, sagot ni Marie. Hindi ito personal na paghihinggit. Kung may ninakaw siya, ibalik niya. Kung may nasira siya, harapin niya. Pero hindi ko kailangan magdiwang sa pagbagsak niya. Nang hulihin si Drusila para sa preliminary proceedings, sinubukan pa nitong magmukhang biktima sa harap ng mga kamera. Ginawa nila ito dahil inggit sila sa akin. Sigaw niya habang inaakay ng mga otoridad. Marie, hindi ka pa rin nababagay sa mundong ginagalawan namin. Nasa lobby si Marie noon kasama si Kendra. Narinig niya iyon. Dati, baka tumagos iyon sa kanyang dibdib. Ngayon, tumingin lamang siya kay Drusila ng tahimik. Kung ang mundo mo ay puno ng panluloko, tama ka, hindi ako bagay doon. Doon tuluyang nawala ang bating takot ni Marie sa mga taong minsang yumurak sa kanya. Hindi rin naging madali ang pagharap niya kay Pido. Makalipas ang ilang buwan, nang mas stable na si Doña Celerina at nakalipat na sa long-term rehabilitation program, inimbitahan siya ni Pido sa maliit na garden ng ospital. Hindi para manligaw, hindi para balikan ng nakaraan, kundi para tapusin ito ng may respeto. Marie, sabi niya habang nakaupo sila sa bench, pinirmahan ko na ang papers. Legal separation. Hindi ko na pahahabaan pa. Tahimik niyang tinanggap ang folder. Hindi dahil gusto kong makalaya, kundi dahil ikaw ang matagal nang dapat pinalaya. Napatingin si Marie sa kanya. Minahal kita, Pido, pero hindi sapat ang pagmamahal ko dahil duwag ako. Hindi kita pinili nung kailangan mong ipaglaban at hindi ko na maibabalik iyon. Matagal bago sumagot si Marie. Minahal din kita, Pido. Totoo iyon. Pero may mga pagmamahal na hindi dapat balikan dahil naging libingan na ng dating sarili natin. Tumanggo si Pido, luhanin ngunit tanggap. Sana balang araw maging masaya ka. Masaya na ako. Hindi sa paraang iniisip ng iba, pero payapa na ako.
Naghiwalay sila ng walang sigawan, walang sumbatan at walang pangakong babalik. Sa unang bies, ang pagtatapos nila ay hindi mukhang pagkatalo, mukha itong paglaya. Lumipas ang 1 taon, malaki ang ipinagbago ng San Arcadio Medical Center. Dumami ang donors dahil sa malinaw na pamamalakad ni Marie. Naging mas maayos ang emergency response. Ang dating kinatatakutang billing counter naging patient assistance desk. Ang charity program na pinangarap niya noon ay hindi na lamang papel sa mesa. Isa na itong bagong wing ng ospital. Pinangalanan niya itong Quindara Hope Wing bilang pangahalal sa kanyang mga magulang na sina Omeng at Lusing at sa lahat ng taong minsang napagkaitan ng lunas dahil kulang ang hawak na pera. Sa araw ng pagbubukas, maliwanag ang langit. Naroon si Maestra Filomena, nakasandal sa tungkod ngunit nakangiti na parang ina na ipinagpamakilala ang anak. Naroon si Nurse Brixia, si Kendra, Dr. Emiliano, Attorney Severino, Padre Nicanor, Doktora Yilandra, Mang Iking, Solbina at si Sabelita na ngayon ay mas malakas na at scholar ng foundation. "Akala ko dati ako ang ililigtas sabi ni Sabel habang hawak ang ribbon. "Yun pala, tuturuan mo rin akong mangarap ulit." Ngumiti si Marie. "Ikaw ang nagturo sa akin na dapat may ospital para sa batang nangangarap maging doktor kahit walang pambayad." Dumating din si Doña Celerina, nakasakay sa wheelchair, kasama si Pido. Hindi na siya tulad ng dati, ngulit mas payapa ang mukha niya. Wala siyang mamahaling alahas, simple ang damit. Sa kanlong niya ay may maliit na obre. Nang matapos ang ribbon cutting, lumapit siya kay Marie. Mabagal pa rin magsalita, ngunit mas malinaw na mayon. "Marie, hindi ko kayang ibalik ang nawala sa'yo, pero gusto kong ibigay ito." Iniabot niya ang obre. Naroon ang dokumento ng natitirang lupa na personal niyang pag-aari sa probinsya. Donasyon para sa Quindara Hope Wing. "Hindi ito kabayaran. Alam kong walang kabayaran ang ginawa ko. Simula lang ito ng paghingi ko ng tawad." Tiningnan ni Marie ang dokumento. Pagkatapos ay tumingin siya kay Doña Celerina. "Tatanggapin ko ito para sa mga pasyente," sabi niya. "Hindi para burahin ang nakaraan, kung hindi para may mabuhay na hindi nadadaan sa pinagdaanan ko." Tumanggo ang matanda, umiiyak. Sa harap ng mga tao, hinawakan ni Doña Celerina ang kamay ni Marie. Mahina, nanginginig, ngulit totoo. "Patawad," sabi niya. Tahimik ang paligid. Lahat ay tila naghihintay sa sagot ni Marie. Hindi dramatiko ang naging tugon niya. Hindi siya yumakap ng mahigpit na parang biglang nawala ang lahat. Hindi rin siya tumalikod na puno ng galit. Pinisil lamang niya ng bahagya ang kamay ng matanda. "Hindi ko makakalimutan ang sakit," sabi ni Marie, "pero hindi na rin ako alipin ng galit." Sa sandaling iyon, napaiyak si Solbina. Si Mang Iking ay nagpahid ng luha gamit ang panyo. Si Pido ay napatingala sa langit, parang sa wakas ay nakahinga matapos ang maraming taon ng bigat. Si Maestra Filomena naman ay ngumiti ng tahimik dahil alam niyang ang babaeng minsan niyang nakita sa terminal, basang-basa sa ulan at halos bumigay sa sakit, ay nakatayo na ngayon sa harap ng ospital na nagbibigay pag-asa sa iba. Mula noon, hindi naging perpekto ang buhay ni Marie, ngunit naging buo ito. Patuloy niyang pinamunuan ang San Arcadio ng may tapang at malasakit. Si Pido ay nagsimula ring magtrabaho sa isang small livelihood foundation para sa mga dating empleyado ng Arvante Textiles. Si Doña Celerina ay nanatili sa therapy at naging tahimik na donor ng charity ward, hindi na bilang reyna ng mansyon, kung hindi bilang babaeng araw-araw bumabawi sa maling nagawa. At si Marie, sa bawat pasyenteng pumapasok sa Quindara Hope Wing, ay naaalala ang dating sarili, ang babaeng lumuhod, sinumpa, iniwan, ngunit hindi tuluyang natalo. Dahil ang tunay niyang tagumpay ay hindi nang mabaligtad ang kapalaran at mapunta sa kanyang kamay ang buhay ng taong nanakit sa kanya. Ang tunay niyang tagumpay ay nang hawak na niya ang kapangyarihang gumanti, ngulit pinili niyang magpagaling.
At sa pintuan ng Kindara Hope Wing, nakaukit ang mga salitang naging wakas ng kanyang sakit at simula ng pag-asa ng marami. Ang buhay ay hindi dapat sinusukat sa kakayahang magbayad, kung hindi sa karapatang mabigyan ng pagkakataong mabuhay.